Okay, tingnan po natin ito. May isang video ngayon na kumakalat at sigurado pong marami dito ang maiinis. Ngunit para sa ilan, ginagawa lamang itong katatawanan. Isang grupo nga po ng kabataan ang nagpakilalang Katoliko, nag-record ng fun challenge at bilang katuwaan, pinagbabasag nilang ang rebulto ng ating Panginoong Kristo at ni Inang Maria. What we did, all the things we smashed, we made it very clear as well that these were all things that were already broken. So the statue, it was turned face towards the back of the room, so you wouldn't see the face as well, because it was a broken statue as well. Pero grabe, nung tinanong sila kung kaya ba nilang basagin ang rebulto ni Muhammad, Would you smash a symbol of the Prophet Muhammad? That is a very dangerous one. You wouldn't do it. Why No. not? No. You would never do it with Muhammad. No. para sa kanila, dangerous daw. Hindi nila gagawin. Natatakot sila sa mga Muslim. Kung tatanungin naman sila kung babasagin nila ang Star of David para sa paniniwala ng mga Hudyo, Star of David for Judaism? I wouldn't do it. I wouldn't No. do it. No. hindi rin nila gagawin. Pero pagdating po sa rebulto, naku po, pinagtripan, pinagtawanan nila, pinagbasagan nila. Ito po ang nangyayari ngayon sa Europe. Christianity is seen as weak. Catholicism is considered outdated. Jesus is mocked openly. Mary is disrespected. Churches are empty. Faith is replaced with entertainment. Kaya ganito po kalakas ang loob nila na basagin po ang statue ng ating Panginoong Kristo. Kasi ang kultura nila, pinaniniwala silang tunay nga ang sinasabi sa talata. Kasi ang kultura nila, hindi sila ganoon karelyoso. It's the same thing. I think we have all been raised Catholic, so that gives us a little more credit to do this. Tunay nga pong sinasabi sa talata. Hosea chapter 4 verse 6, My people are destroyed for lack of knowledge. Kaya ka-curious, ang totoong problema po dito, hindi yung mga agnostics, hindi po yung mga atheists, hindi po yung mga Muslim. Ang problema po dito ay yung mga kapwa nating Katoliko na walang alam po sa Catholic faith. Mga Katolikong hindi po marunong umintindi ng simbolismo. Mga Katolikong walang respeto sa Eucharistia, kaya wala ring respeto sa mga imahe. Kapag ang Katoliko po mismo ang nag-iinsulto sa Katolisismo, naku po, sino pa bang magtatanggol dito? Ang video po ito ay talagang patunay na kapwa nating Katoliko are the first to mock what they no longer understand. At talagang dito po nagpapakita na kailangan na ng mas malawakang evangelization. Na bakit mahalaga sa ating pananampalataya ang mga sacred images? Marami pong nanalait dito, nanunuya, o nagkakamaling sabihin na ang mga rebulto at mga imahe sa simbahan katolika ay idolatry daw. Sinasamba daw ang bato. Tradisyon daw ito ng tao. Pero ang katotohanan po dito, sacred images are essential, not optional. Not optional in the life of the church. At may mas malali po itong biblical, historical, spiritual at psychological na dahilan. At ngayon, iisa-isahin po natin ito upang magkaroon po ng kaliwanagan sa mga maling akala. Una po dito, ang mga sacred images, ang mga imahe po na ito, they teach the faith. Bago po magkaroon ng Bible app, bago po magkaroon ng printed Bible, bago pa marunong magbasa ang karamihan ng tao, ang simbahan po ay tanging edukasyon po ng mahihirap. Sa loob nga po ng libu-libong taon, halos lahat po ng ordinaryong tao ay illiterate. Hindi po sila marunong magbasa, lalo na po ng Latin Bible. Kaya paano nila malalaman ang gospel, ang buhay ng ating Panginoong Kristo, ang passion, ang kwento po ng mga santo, ang realidad ng langit at impyerno? Simple lang po, sa pamamagitan ng mga imahe. Ano ngayon ang itinuturo ng sacred images? Una, tinuturo po ng mga sacred images ang gospel, pagsilang, buhay, paghihirap, pagkamatay, at muling pagkabuhay ng ating Panginoong Kristo. Tinuturo din ito ang the passion, stations of the cross na visualize, hindi lang binabasa. Gayon din po sa mga santo, mabubuting halimbawa ng buhay kabanalan. Ganon din po ang langit, glory, angels, eternal joy. At ganon din po ang impyerno, na itinuturo ng simbahan na ang panganib ng kasalanan at ang resulta ng paglayo sa Diyos ay ang dahilan na hahantong ang kaluluwa sa impyerno. Kaya tinatawag po silang the Bible of the Poor. Dahil kahit hindi po marunong magbasa, naiintindihan po ang kwento ng kaligtasan. Hindi po ito maunawaan ng mata sa letra. Naiintindihan po ng puso ang larawan. Pangalawa po dito, ang mga sacred images po, they remind us of the incarnation, that God became visible. Ito pong pinaka-importanting theological foundation. God became visible, God took on flesh, God allowed Himself to be seen, touched, and embraced. In John chapter 1 verse 14, sinasabi po dito at napakaliwanag po, the Word became flesh and dwelt among us. Ito po ang itinuturing na point ng kasaysayan. Diyos na hindi nakikita, naging tao na pwede nang makita. Kaya ang tanong po natin dito, kung pinayagan po ng Diyos ang sarili niyang maging visible,
Bakit bawal ang visible reminders ng kanyang buhay? Di ba? Sa Catholic doctrine po, the incarnation sanctified matter. Ang tubig po ay naging instrumento ng grace, and that is baptism. Ang tinapay at alak ay naging katawan at dugo, and that is the Eucharist. Ang langis po ay naging sacramental sign, and that is anointing. Ang kamay po ng pari ay naging instrumento po ng absolution, and that is confession. Ang cross ay naging instrumento po ng kaligtasan. Kung ang Diyos po ay gumagamit ng physical things para mapahayag po ang grace, ano ang problema ng physical images na nagpapaalala sa Kanya? Di ba? Wala po. Ang problema po ay hindi image. Ang problema po ay ang maling unawa. Pangatlo po sa rason kung bakit may mga sacred images, because they steer devotion. Images speak to the human heart. Ito po ang pinaka-psychological na dahilan. Halimbawa na lamang po, kapag may picture ka ng magulang mo, asawa mo, anak mo, o yung mong mahal sa buhay, picture lang ba yon? Yes, pero bakit hindi mo maialis? Kasi may dala po itong presence sa puso mo. It connects memory, emotion, identity, and love. Ganon din pong sacred images. Kapag nakikita mo ang crucifix, naalala mo ang sakripisyo ni Kristo. Nagigising ang konsensya, tumitibay ang loob, gumagana ang puso. Nagigising ang pananampalataya. Kaya sinasabi po ng simbahan, images elevate the heart to God. Physical ang tao, may mata, may emosyon, may imahinasyon, at ginagamit po ito ng Diyos. Pang-apat po sa importance ng sacred images, they make public our faith. Signs of identity and belonging. Kapag may krus ka sa pinto ng bahay mo, hindi mo sinasamba po iyon. Pero ano pong ibig sabihin nito? This house belongs to Christ. This family belongs to God. Kapag may rosaryo ka sa kotse mo, hindi po para swerte, kundi bilang paalala na kasama mo si Maria sa biyahe. Kapag may sacred images ang isang bayan, ito po ay simbolo ng kanilang pagkakakilanlan bilang Kristiyano. Kaya ang pagsira po ng rebulto, hindi po simpleng art, hindi po yan joke, hindi po yan entertainment, hindi po yan protest. Hindi, ito po ay sacrilege. Isa po itong direktang insulto po sa Diyos na kinakatawan ng imahe. At ang sacrilege po, nako po, ay hindi po maliit na bagay sa Biblia. Malaking kasalanan po yan. Now, ito pong warning. Sinasabi nga po ni San Pablo in Galatians chapter 6 verse 7, do not be deceived. God is not mocked. Ito po ay hindi threat, kundi spiritual law. Tulad po ng gravity, gumagana kahit ayaw mo. When a culture mocks God, the culture collapses. At nakikita po natin ito sa Europe. Empty churches, rising immorality, spiritual confusion, depression epidemic, identity crisis, collapsing birth rates, meaningless living. In Hebrews chapter 10 verse 31, it is a fearful thing to fall into the hands of the living God. Hindi po ibig sabihin na galit ang Diyos. Ibig sabihin po nito, ang tao ang naglalagay sa sarili niya sa panganib kapag nilalapastanganan niya ang banal or ang mga sacred images. Now, totoo ba ang sinasabi ng mga kapatid natin na sinasamba daw ng mga Katoliko ang mga ribulto? Now, ka-curious, sigurado po akong pagkatapos pong basagin at nakita ang mga video na ito ng mga extremists na binabasag nilang ribulto, sigurado akong marami sa mga anti-katoliko ang matutuwa po dito. Hindi naman siguro lahat, pero may mga mabilis dyan na pumapalakpak. Sasabihin naman nila tama lang ang ginawa ng mga taong ito. Pero sandali lang po, huminga muna tayo. Hindi po lahat ng maingay ay tama. At hindi po lahat ng umatake ay may alam. Ito po ang masakit pero totoo. Ang paninisi po sa Katoliko bilang idol worshippers ay bunga po ng hindi pag-aaral, hindi ng Biblia. Ngayon, ano nga ba ang malinaw? Ito pong direct na turo mismo ng simbahan. Muna, Catholic do not worship statues. Hindi po talaga. At kung may Katoliko pong sumasamba sa bato, hindi po yun aral ng simbahan. Yun po ay pagkakamali ng tao. Hindi po yan aral ng pananampalataya. Sa Catholic theology po, may tatlong antas. Latria, na ibig sabihin, worship for God alone. Sa Diyos lamang yan. Hindi po sa mga santo. Hindi po yan sa ribulto. Hindi po sa anumang nilikha. May tinatawag naman po na dulya. Ito po yung honor given to the saints. Parang respeto po yan sa mga bayani. Pero mas mataas dahil bayani po sila ng langit. May tinatawag din po tayong hyperdulya. This is a special honor for Mary. Dahil po siya ang ina ng Diyos na nagkatawang tao. Pero kahit po ganon, hindi po siya sinasamba. Hindi po yan itinuturo ng simbahan. Kung may mga nagkiklaim po na Katoliko raw sila pero nagsasabi na sinasamba nila si Maria, nako po, hindi po yun Catholic teaching. Yun po ay misunderstanding at hindi po doktrina. Now, ito pong mga hindi alam ng mga anti-Catholic preachers.
Kala nila kapag may imahe, idol worship na. Pero ano nga bang sinasabi ng Biblia? Exodus 25 verse 18, God commands Israel to make cherubim statues above the ark. Kung bawal ang imahe totally, bakit nagutos po ang Diyos na gumawa dito? In Numbers 21 verse 8 to 9, God commands Moses to build a bronze serpent na tinitingnan po ng mga nakagat ng ahas para gumaling. Hindi po ito sinasamba, pero ginagamit po ng Diyos bilang instrumento po ng biyaya. Now, in 1 Kings chapter 6 verse 7, ang templo ni Solomon na pinapahintulutan at pinagpala ng Diyos ay puno po ng imahe. May kerubin, carved angels, palm trees, flowers, oaks, and lions. Kung bawal po ang imahe, bakit napuno ang imahe ng templo? Diba? Ang problema po kasi dito ay hindi ang imahe, kundi ang pagsamba sa imahe. At iba po yun sa paggamit ng imahe bilang symbol. Sunod po dito, ang mga sacred images ay sandata po ng Katoliko na hindi kayang sagutin po ng mga anti-image churches. Sinasabi nga po in John chapter 1 verse 14, the Word became flesh. Nagkatawang tao ang Diyos, nagkaroon ng mukha, nagkaroon ng katawan. Kung pumayag po ang Diyos na makita siya ng mata ng tao, kung naglakad siya sa lupa, kung nahawakan siya, narinig siya, nakita siya, bakit bawal ang physical representation to remember Him? Diba? Kung bawal po ang images, hindi bawal na sana si Jesus na makita in the flesh. Diba? Pero hindi po. God entered the physical world. Therefore, physical reminders are not evil. They are redeemed. Ang mga early Christians po ay nagguhit, nagpinta. Jesus the Good Shepherd, Mary holding the child, apostles, saints, the cross. At bakit po? Dahil ang puso po ng tao ay visual. At ang Diyos po ay hindi takot sa imahe. Tayo lang ang nagiging takot sa mga bagay na hindi natin naiintindihan. Diba? Sunod po dito, the problem po is disrespect. Kapag may tao pong sumisira ng crucifix, hindi po nila sinisira ang kahoy. Sinasampal nila ang ating Panginoong Jesucristo. Bakit? Dahil ang simbol po ay may kahulugan. At ang pag-atake po sa simbolo ay pag-atake po sa kinakatawan nito. Halimbawa na lamang po, bakit bawal burahin ang watawat? Bakit bawal apakan ang bandera ng isang bansa? Kasi hindi lang po tela ang inapakan mo, bayan ang inapakan mo. Ganon din po ang mga ribulto. Kaya nga po sinabi ng ating Panginoong Jesucristo in Luke chapter 10 verse 16, He who rejects you, rejects me. Kung walang talatang reverence ang mga attackers, may tanong po tayo dito. Kung statue lang daw ang mga ribulto, bakit hindi nila mabasag ang statue ni Muhammad? Bakit hindi nila kayang sunugin ang symbols ng ibang relihiyon? Alam po kasi nila ang sagot. Dahil natatakot sila, dahil may respeto sila doon, dahil alam nila na sacred yun para sa mga relihiyong ito. Pero bakit sa ating Panginoong Jesucristo, wala ng sacred? Wala ng takot? Wala ng paggalang? Ganon ba yon? At may sagot pa rin po tayo dito. Kasi ang mundo po ay unti-unting nawala ng takot sa Diyos. At ang unang sinisira ng demonyo ay ang mga simbolo po ng pananampalataya. Maliwanag po yan. Now ito pong bottom line. Catholics are not worshiping statues. We are honoring the holy people of God, respecting sacred reminders, and remembering the God who became flesh. At ang sino mang sumisira po ng imahe ni Kristo ay hindi po nakikipagdigma sa kahoy. Nakikipagdigma po sila sa Diyos sa nagkatawang tao. Kaya kapag may mga tao pong gumagawa nito ng mga sacrilege act, well, natural na po na reaksyon na magalit, na murahin, na awayin, na i-bash sila. Pero tayong Katoliko po, dapat isabuhay pa rin natin kung ano pong nararapat. Hindi po sa paraang yun. Katulad po ng ginagawa natin dito, biblical basis of images, incarnation theology, distinction between veneration and worship, historical practice of early Christians. Kapag may knowledge, lumiliit po ang prejudice. Kaya isa rin po sa maganda nating gawin, we explain the truth. Ituro natin sa kanila kung ano ang katotohanan. Pangalawa po sa maaari nating gawin ay ipanalangin din sila. Ito pong sinasabi ng ating Panginoong Jesucristo sa kanyang murderers. Father, forgive them, for they do not know what they do. Luke chapter 23 verse 34. Most people who mock Christ do it not out of malice, but out of ignorance. Maliwanag po yan. Pangatlo po sa maaari nating gawin, we evangelize with compassion. Ang mga kabataan pong ito ay hindi po evil. Sila po ay lost. Hindi po sila rebellious ng intentional. Wala silang guide. Lumaki sa Europe na walang Diyos, walang misa, walang formation, walang prayer. Ang kawalan po ng faith, nagiging joke. At ang joke po ay nagiging sacrilege. And last na maaari natin gawin is we defend Christ boldly. Hindi po sa mura, hindi po sa debate, hindi po sa violence, kundi sa katotohanan na puno ng pagmamahal.
Kaya ka-curious, hindi po natin ito pinakita para magalit. Pinapanood po natin ito, pinapakita po natin ito sa inyo para magising. Kung ang kabataan ngayon ay kayang tawanan ang ribulto ng ating Panginoong Kristo, kaya nilang basagin ang simbolo ng pananampalataya, kaya nilang insultuhin ang sarili nilang Diyos na pinoportray ng mga imaheng ito, hindi po dahil masama sila, hindi dahil rebelde sila, kundi dahil hindi nila kilala ang ating Panginoong Kristo. At kung hindi nila siya kilala, tayo po ang may mali. Bakit? Dahil tayo pong dapat na kumilos, tayo pong dapat na magturo, tayo pong dapat na magpaliwanag, tayo pong dapat na mag-evangelize. Dahil kung tayo po ang hindi magsasalita, sino pang gagawa nito? Kung tayo po ay hindi magtatanggol sa ating Panginoong Kristo, sino pang gagawa nito? Kung tayo po ang hindi magpapaliwanag sa mga kabataang ito, sino pa ang gagawa nito? So stand for Christ, speak the truth boldly, evangelize with love. Dahil kahit wasakin po nila ang ribulto, hindi po nila kayang wasakin ang puso ng mga naniniwala. At ang puso po ng mga naniniwala ay magiging ilaw po sa mga pusong bulag, kagaya ng mga taong ito. Kaya kung nakatulong po ang video na ito, i-like and share. Palaganapin po natin ang katotohanan at ibahagi po natin at ipadama po natin ang pag-ibig ng Diyos sa pamagitan po ng pag-evangelize sa mga kapatid natin sa pananampalataya. God bless po sa ating lahat.